At dahil nga sa namiss ko mag-cooking vlog, namiss nyo rin ba? Kung hindi, wala kayong choice. Ito na. Lulutuan ko kayo for today's fruit cocktail video ng pritong bulaklak para sa mga bagong panganak. Charot, baka mabalnat pa kayo. Lagi kasi akong nakakakita nito tuwing namamalengke ako. Kaso, ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob para bumili. Bale, isang klase lang po yung paninda nilang bulaklak dyan. Tinanong ko kasi kung meron ba silang tulips or daisy. Kaso, munti ka na akong sapakin ng tindera. Charot. Nasa 180 yata yung isang kilo niyan. Pero sabi ko, gawin mo ng 200. Ayoko kasi ng may butal. Total, kakakuha ko lang din naman ng aking 15th month pay. Pagdating ko sa bahay, hinugasan ko na agad-agad at pinakuluan ko sa tubig na may suka ng bata at merong asin kupong singsing. Betong yang timpukan, kasarada ring mata. Pantunan da ka, lawan da ka ang aking mate ko. At nilagyan ko na rin ng konting cloves para bumango ang imong bilat. Wala lang, trip ko lang, di kasi masyadong nagagamit Ang dami ko pa namang nabiling yan galing Saudi. Nung kumukulo na siya, saka ko na lang naalalang lagyan ng luya. Pinakuluan ko yan for almost 2 hours. Pwede nyong i-pressure na lang para di kayo matagalan. Tinamad lang akong gumamit ngayon, kaya ang bigat-bigat tapos huhugasan ko pa na naman. After so many days and hours, ay ipiprito na po natin. Kinuha ko na ang cornstarch. Kaso wala pala akong harina manawari. Kaya no choice, glutinous rice flour na lang ang gagamitin ko. Huwag niyo akong gayahin. Pero nasubukan ko na itong gamitin dati sa pagprito. Masarap naman. Mas nag-i-stack kasi ako ng glutinous rice flour kesa harina. Kasi nga mahilig ako magluto ng kakanin. Paglabas ko sa rep, ayan na lang po yung natira doon sa pinakuluan kong bulaklak. Hindi ko kasi siya pinirito agad pagkalaga ko. Inimbak ko pa ng ilang araw sa ref. Kaya ayan, binawas-bawasan nila, pinagprito-prituhan. Hiniwa ko yung mga bulaklak. Yung isang peraso yata hinati ko sa 3. Pero wag niyo akong gayahin. Mas maganda sa bulaklak yung nakikita yung petals niya pag pinirito mo na. Ginawa ko lang yan kasi kunti na lang yung mantika namin, B. Hindi ko siya ma-deep fry pag malalaki. Tapos baka hindi malutong maigi. Kaya hiniwa ko na lang ng maliliit. Ngayon, gagawa na po tayo ng kanyang butter ba yung tawag doon? Or breading mix. Basta bahala na. Teka lang, parang naninibago ako dito sa cooking vlog ko, be. Hindi kasi nakikita yung mukha ko kanina pa. Mali yung setup ko ng camera, pagpasensyahan nyo na. Mas gusto ko kasi sana yung nakikita yung facial expressions ko habang nagluluto. Hindi kasi ako katulad ng ibang mga cooking vlogger na puro kamay tsaka ingredients lang pinapakita nila. Ako, ina-expose ko talaga yung pagmumukha ko because I am proud of myself regardless of what I look like. Because I believe that confidently beautiful is not always about your appearance. It is about being yourself and being proud and happy with who you have become. Thank you. Bale, pinaghalo ko lang dyan yung glutinous rice flour at cornstarch. Tapos nilagyan ko ng konting asin, paminta, paprika at konting bechin. Ay, may special appearance pala si Mother para lang pindutin. Haluin lang yan ng maigi. Tapos hatiin sa 2 lagayan. Yung isa, lagyan ng tubig, tsaka yellow, na hindi color yellow. Hindi ko alam kung anong purpose ng yellow dyan. Bala na kayo mag-isip. Pagod ako. Charot. Napanood ko kasi pampakrispy daw. Pag nilagyan mo ng yellow yung butter na may cornstarch. So ngayon, meron na po tayong wet and dry na, ano ba tawag sa ganyan? Uy, so ang gagawin lang dyan, itatatsaw mo yung bulaklak doon sa wet para mabasa siya, tsaka mo ilalagay doon sa dry para dumikit yung ating mga powder. Bale, yung kanang kamay ang gagamitin doon sa wet, tapos yung kaliwa naman doon sa dry. Kapag napulbusan mo na lahat, iprito na natin. So, ganyan lang. Sa katamtamang apoy, kapag nag-brown, baliktarin mo. Alangan baliktarin mo kapag nangingitim na. Nung malapit na siyang masunog, inacure ko na. Tara, tikman na natin. Gumawa na rin pala ako dyan ng sausawan. Di ko na pinakita sa inyo. Baka gayahin nyo pa yung recipe ko. Charot. Suka, sili, sibuyas, asin, paminta, tsaka konting asukal lang naman yan. At toyo, pampakulay lang ba. Gusto ko yung lasa niya, mananam, or malinamnam. Tapos lasang-lasa mo yung taba na nakakaumay. Kaso, medyo napipigilan yung appetite ko sa pagkain. Kasi doon sa gitnang part, yung pinagkabitan ng mga petals, busog na busog yun ng taba, diba? Tapos pag kinagat mo, may mga laman-laman siya na parang sis, ganun, mga terus-terus ba? Kaya parang naiilang ako kainin. Sabi naman ng kapatid ko, normal lang daw yun. Mga laman-laman daw yun sa loob ng bulaklak. Pero para talaga siyang terus-terus, guys, or cyst. Ew. It's so gross. My goodness.
Ang arte. Pero kera naman na, normal lang daw na may ganyan, sabi ng kapatid ko. Kaya ayan, inulam ko na lang sa kanin. Bahala na dyan, B. Kahit gaano naman kasi kalinis yung kainin mo, kung oras mo na talaga, di ba? Nababagay pala itong kainin ng mga high blood kung syunga ka. Alam mo na ngang high blood ka tapos kakain ka dito. Hindi ka ba naman tanji O siya, sige na. Thank you for watching. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Merry Christmas.